Sa iyong dakilang ngalan, ako ay iyong dulutan ng hiling kong kaligtasan. Diyos ko, nawa iyong pakinggan, pakiusap ko'y pagbigyan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat at sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ang buong kaligayahan sa pagtanggap namin ito. Kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ng mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga bala. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo ay nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisan na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang gustayin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asa at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibigit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapang masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos na hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Hindi mabibigo, siphayo. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad may ibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.
Kukup-kupin niya ng lubos-lubusan kahit isang buto'y hindi magagala. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukup-kup siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipay. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas." Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugos sa akin. Ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugos sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Magkaiba ang pinanggalingan sa pinanggagalingan. Ang una ay tumutukoy sa isang lugar, subalit ang ikalawa naman ay tumutukoy sa dahilan. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaanong tinutuligsa ng mga Hudyo si Jesus. Ayaw nila siyang kilanlin bilang Mesiyas sapagkat buo ang kanilang paniniwala na ang Mesiyas ay bigla na lamang darating at walang makaalam kung saan siya nanggaling. Subalit batid nila kung saan nanggaling si Jesus, kaya naman hindi nila siya matanggap bilang Mesiyas. Isang mababaw na pananaw, isang katwirang makatotohanan. Pero ito ang kanilang pinaniniwalaan. Ngunit bagamat alam nila ang pinanggalingan ni Jesus, hindi nila batid at maunawaan ang kanyang pinanggagalingan, ang dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa, ang dahilan kung bakit siya nakagagawa ng mga dakilang bagay, at tila ba nagpapahayag ng mga bagong kautusan. Hindi rin nila batid ang pinanggagalingan ng kanyang paglapit at pakikisama sa mga makasalanan at sa mga may sakit. Subalit malinaw ito kay Jesus. Malinaw ang kanyang pinanggagalingan ay walang iba kundi ang kanyang Amang nasa langit. Kaya nga, sa huling parte ng ating ebanghelyo ay kanyang tinanong ang mga nasa harapan niya, "Nakikilala niyo ba ako? Alam ba nila ang tunay niyang pinanggalingan? O kung alam nga nila ang kanyang pinanggalingan, alam ba nila ang kanyang pinanggagalingan?" Ang mga dahilan
ng kanyang ginagawa. At ito'y walang iba kung hindi dahil sa ito ang kalooban, ang iniutos ng kanyang amang nasa langit. Kung kaya't kahit ilang beses nila siyang subalin, malinaw ito kay Jesus na ito ang kanyang pinanggagalingan. Malinaw sa kanya ang dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa upang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa kanya, maging ito man ay nangangahulugan ng pag-aalay niya ng sariling buhay. At malinaw itong ipinakikita sa atin na ang kamatayan ni Jesus ay hindi itinakda ng mga nagsakdal sa kanya, kundi ang mismong araw at oras na itinakda ng Diyos para sa kanya. Kung kaya't kahit ilang beses nila siyang pagtangkaang hulihin, ay hindi nila ito nagawa. Lahat ng ito, ang pinanggagalingan, ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ito rin, mga kapatid, ang paanyaya sa ating mga mananampalataya. Dapat malinaw sa atin ang ating pinanggagalingan. Bagamat sasabihin ng iba sa atin, hindi nila tayo maintindihan dahil sinasamba natin ang mga rebulto o mga santo dahil ito hindi nila naiintindihan. Bagamat sasabihin nila na sinasamba natin si Maria dahil hindi rin nila ito lubos na naiintindihan. Subalit para sa atin, malinaw ang ating pananampalataya, malinaw ang ating ginagawa. Hindi natin sinasamba ang mga ito kung hindi binibigyang parangal lamang. At ang lahat ng ating ginagawa ay malinaw sa atin ang dahilan. Walang iba kung hindi dahil nais nating sundan ang ating Panginoong Hesus. At ito rin ang nais niyang ipabatid sa atin. Batid natin na ang ating pagsasakripisyo at pagtulong sa ating kapwa ay nanggagaling kay Jesus. At ito rin ang panawagan sa bawat isa sa atin ngayong panahon ng pandemya, na maging malinaw sa atin ang pinanggagalingan ng ating pagsunod sa mga panukala ng pamahalaan at ng simbahan, sapagkat hindi lamang ito tungkol sa sakit, higit sa lahat, ito ay tungkol sa ating malasakit. Hindi ang pandemya ang dahilan ng ating pagtigil sa bahay, kundi ang ating pag-ibig at pagdamay sa isa't isa. Nakakatuwang makita ang post ng mga doktor sa Facebook. Nakalagay doon, "We stay here for you, so stay home for us." Ito ay panawagan na ang pagtigil natin sa bahay ay hindi lamang para sa atin, kung hindi para rin sa ating kapwa. At nawa ang lahat ng ating ginagawang pagsunod na ito ay maging malinaw sa atin na dahilan, pinanggagalingan ay walang iba kung hindi ang ating pag-ibig at pagsunod kay Jesus. Pagpalaan po tayo. Oratio Imperata, Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglagana. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan
Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang po ay kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo din. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniaatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangan. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dugo na ibinubo ng poong si Jesucristo, natubos ang mga tao sa kasalanan ng mundo, kaya't nasagip niya tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at naway pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.